Bago ang lahat, iba talaga kapag lamang ng ilang paligo dahil binawi ng NBA ang technical ni Luka para hindi siya masuspinde sa game nila versus Detroit. Base pa sa report, nag-appeal ang Lakers sa NBA dahil sa nangyaring trash talkan na hindi naman subject for technical. Agad din naman sinabi nitong si JJ Redick sa post-game interview nung nakaraan, ia-appeal talaga nila. Wala rin naman binigay na paliwanag ang NBA kung bakit binawi. Pero ilang taon nang ginagawa yun ng liga basta kay Luka. Wala pogi na, hot pa, na ipasok din. Sa game day ng Lakers at Magic, merong mga miss call na nangyari. Pero hindi yan yung nakita ng mga fans online, kundi yung lumabas na naman ang special camera na ginagamit di umano para lang kay LeBron. Tinatawag kasi nila yung phantom camera. Pero ang tawag talaga doon, Sony Hawkeye. Unang beses ginamit yon or lumabas last playoffs kay LeBron at kay Anthony Edwards na bigla na lang sumulpot yung angulo ng camera dahil sa challenge ng foul. Kahit si LeBron sinabi niyang hindi niya alam na meron palang ganong camera. Huli pero hindi kulong, foul lang. Tinawag kasi ng mga fans at media na parang LeBron UAB para lang kay LeBron at makitang i-review siya. Hindi naman kasi bago yung Hawkeye innovation or yung camera para kay LeBron. Ginagamit talaga ng NBA yon pang gather ng stats or advanced stats. Meron din kasing ganito yung ibang mga training facilities. Alam ko yung Orlando Magic merong ganito sa kanilang training facilities para talaga ma-review yung mga stats. Kung gaano kabilis, ilang beses ipapasa, ilang beses magdi-dribble, lahat ng pwedeng gawin ng player, pwedeng ma-record. Kaya ang daming record din sa NBA, kulang na lang, poging naka 60 points. Pero kay Luka na yon, iba kasi ang dating Based sa report, 2024 season, nilagay talaga yung camera na yon para sa pagkuha ng stats. May isa pa talagang specific reason kung bakit nilagay ang camera na to para sa mga referee dahil sa mga miss call na nangyayari. Nire-review din kasi yung mga camera dahil sa dami ng miss call na nangyari prior sa taon ng 2024, ang dami kasi nagkokos na mga magagandang game or match up. Kaya nagkakaroon ng last 2-minute review dahil nga sa camera din na to. Ginagamit sila para sa referee para i-review yung mga call na ginagawa nila dahil meron ding point system. Ayon pa sa nasusulat, ang isa pang specific game kung bakit naglagay ang NBA ng Hawkeye camera ay yung foul ni Tatum kay LeBron na nagtantrum pa. Nag-cost talaga ng malaki yun versus sa mga referee. Na nakita sa review na meron talagang foul na nangyari or contact. Sumunod pa yung Dallas versus Pelicans na nag-cost din ng malaki sa New Orleans dahil binigay ang possession sa Dallas na akala ng mga referee tumama yung bola pa out-outbound dito kay Ingram. Inadmit ng mga referee nagkamali sila nun. Ang sinabi pa dati sa mga write-ups, dahil sa Hawkeye innovation, magbe-benefit ang ibang mga player pero hindi si LeBron na nangyari noong nakaraang season or off-season or playoffs. Kaya noong 2025, nagulat na lang ang iba nang ginamit din ng mga referee at review center yung camera angle dito kay LeBron para makita kung merong foul kay Anthony Edwards. Nag-cost pa yun ng game kontra sa Lakers. Pero hindi lang naman si LeBron ang ginagamitan ng camera angle na top view. Marami mga players din. Nakita lang ulit ang camera angle na to versus dito sa Orlando Magic. Pero pumabor din naman sa Lakers. Hindi naman kasi to yung unang beses ulit na lumabas yung camera angle na to. Maraming beses na. Mostly sa League Pass. Sa Amazon Prime parang pwedeng itapat pa sa isang player yung camera habang naglalaro. Ginagamitan na rin kasi ng AI. So hindi lang din si LeBron ang pwedeng gamitan nun. Siya lang talaga yung pinakamalakas na player na pwedeng paggamitan. Dahil yun sa pwedeng mag-cost talaga ng malaki kapag nagkaroon ng maling tawag or kaya miss call ang mga official. So prior naman sa game ng Pistons at Lakers, wala si Cade Cunningham. Pero ando naman itong si Jalen Duren at yung best friend ni LeBron, si Isaiah Stewart. Sa Lakers, si Hachimura, Smart at si Maxi Kleber nasa questionable status. Si Marcus Smart sumasakit ang paa niya, mukhang napagod. Parang nag-exit pa siya sa game versus Orlando Magic. Kaya di umano nagkaroon ng injury sa paa itong si Marcus Smart dahil sa game ng Rockets at Miami Heat. Back to back yun, halos walang 24 hours pa na nangyari. Meron pang until 12 midnight para malaman kung si Smart at si Hachimura maglalaro or hindi. Minsan last hour, hindi na last minute tinatanggal sa listahan or nilalagay talaga sa lineup. Kapag nanalo ang Lakers kontra sa Pistons, magiging 6 wins away na lang sila para masecure ang number 3 position. Pwede pang bumabayan kapag natalo yung nasa ibaba nila. Samantalang ang Pistons kapag nanalo,
magiging hanggang number 3 na lang ang pinaka-lowest na pwede nilang bagsakan.